Salamat, mainit na. Ngayon kasi yung schedule ng PMS nitong sasakyan natin, medyo napasobra yung gala ko nitong mga nakaraan, kaya napaaga. And at the same time, pakikita ko na rin sa inyo, kasi may mga nagtatanong sa akin, sir, baka may highly recommended ka na mechanic. Ito po kasing pinagpapagawaan ko is Indiano. Simulat sa Paul, nung na-experience ko sa kanya magpagawa, yung alam niyo, na-feel ko yung concern niya sa sasakyan, and at the same time na-experience ko yung after service, na alam niyo yung nagpagawa ako sa kanya, and then may back job na napundi lang yung ilaw, kasi nagpa LED ako ng ilaw sa headlight, and then ibinalik ko sa kanya after 1 year pa. So hindi na niya ako pinabayad, inayos lang niya, wala na akong binayaran. Kaya sabi ko okay to. Tapos nung time na alam niyo yung palabas na ako ng shop, may punding ilaw sa likod, sabi niya balik ka dito, inabante ko ulit, pinaltan niya, wala na rin akong binayaran. So doon sa mga nagtatanong saan yung highly recommended ko na mechanic po dito, ito po, pakikita ko sa inyo para kahit paano doon sa mga malapit sa area na naka second hand din na sasakyan or gusto magpagawa. Dito lang po to sa Perdonville, dito lang sa Abbotsford. So samahan nyo muna ako guys, kasi may schedule ako ngayon, and inaantay na rin niya ako. Tara. May nakita akong mag-asawang vlogger din dito sa Canada. So parang kukuha yata sila ng brand new na sasakyan, I think Tesla ata yun. And then may nag-comment doon na hindi ko alam kung siguro nanonood din siya sa vlog ko. Sabi niya, naku, kukuha kayo ng brand new, magagalit niyan si Perds TV. Kinoment niya yung pangalan ko doon. So napakomment din ako. Sabi ko, kabayan, kahit kailan hindi naman ako nagalit sa mga taong kumukuha ng brand new. That is a piece of advice, kasi base doon sa mga na-experience ng mga kasamahan ko, kakilala nating kababayan natin na temporary foreign workers. Ano po ba ang meaning sa inyo pag sinabing temporary? That means pangsamantala. Ano po? Ngayon, sabi ko nga, depende yan sa kakayahan ng tao, hindi ko nilalahat. Kahit na temporary ka pa, kung sa tingin mo may kakayahan kang kumuha ng brand new na car, labas po tayo dyan, wala po tayong pakialam dyan. Tsaka isa pa, at the end of the day, sila naman ang nagbabayad dyan, hindi tayo. Marami po kasi ako ditong nakilalang mga kababayan natin na pagdating dito, dahil sa kasabikan na magkaroon ng brand new na sasakyan, nakakapag-desisyon sila nang hindi nila namamalayan, mali na pala yung naging desisyon nila. Unang-una, ano yung mga naging maling desisyon nila? Yung sasakyan pala, hindi naman nila gamit na gamit, pero naka brand new car sila. And at the same time, yung employer nila hindi po ganong katatag. That means hindi nila sigurado kung sila ay marirenew. And then yung iba, yun na nga nangyari, na lay off, nawala ng trabaho. Yung iba hindi na na-renew. Yung iba kasalukuyang yung sasakyan nila binabayaran, naghahanap na uli sila ng malilipatan, nabakante sila, wala na silang trabaho. So wala silang panghulog, nagpatong-patong yung utang nila, nasira yung credit history nila. Ang plano daw nila nung una dito, magporgo dito sa Canada, kumuha ng bahay. Di po ba, pag sira ang credit history nyo, kalimitan dyan nahihirapang makakuha ng bahay. Kalimitan nga doon sa mga natanong ko na mortgage broker, lagi daw nilang ipinagdadasal na kung kukuha ka ng bahay, sana walang loan ito, sana wala tong financing na sasakyan. Yun po yung mga nakausap ko ditong mga mortgage broker. So kaya ina-advise ko po sa kanila, alamin nyo muna kung pagdating nyo dito sa Canada, kung kayo ba ay matibay yung company ninyo, may pathway to PR, sigurado ba kayo na talagang 7 years, 8 years matatapos yung bayaran niya sa sasakyan. Kasi pagdating nga po dito, di po ba, noon yung mga low wage 18 lang per hour, 17, 16 per hour, 2 years contract. Noon po yun ha. Ngayon 1 year contract na lang, so mas lalong wala na, 1 year na lang. Can you imagine that? 2 years contract, tapos ang bayarin na sasakyan ay 7 years, 8 years, brand new. Sabi nga nung mga boss ko, nagtataka daw sila kasi nakita din nila
may mga temporary workers na wala pang 1 year, nakatrack daw. Sabi nga niya sa akin, kaya ba nilang bayaran? Nakakwento ko kasi si boss, sabi nga ni boss, kaya ba nilang bayaran yung mga truck nila? Sabi niya, doon ako nagtataka, bakit yung mga dealership ina-allowed yung mga temporary workers na L license pa lang, hindi ba pwedeng mag-drive mag-isa, naka brand new car na kagad at truck pa. Tapos 2 years contract na, yun nga, sabi nga niya, paano kapag hindi na renew yung mga yan? Paano nila babayaran yan? Sabi ko kay boss, nakasanayan na dito na kahit na hindi ka pa talaga PR, hindi ka pa citizen, ang daling marilisan ng sasakyan. Dito tayo guys. Wala masyado nagpapagawa. Mukhang wala naman. Ayan. So dinalang ko din siya ng ilang ground beef at saka ng potato. Kabababa ko lang, di ko na lang ibinidyo kasi nakakahiya namang ibibigay ko kasi ibibidyo ko pa. Kasi hindi naman iba sa akin to. Itong pinagpapagawa natin, itong si Keller Motors. Mamaya papakita ko sa inyo doon sa loob. And then ito yung shop niya, pakita ko sa inyo. Guys, yan. Right. So nakalagay naman dito yung mga charge ng kanyang hourly labor charge 105, regular oil 75, police synthetic oil 105. Then nandito lahat yung labor charges niya. So ayan, ito yung office niya. And then dito yung shop niya, pakita ko sa inyo guys. Ayan. Mag-schedule nga lang kayo kasi kapag halimbawa hindi kayo nag-advance call sa kanya, inaalam kasi niya kung anong sasakyan yung meron ka para make sure na may available parts siya. Doon sa mga kababayan natin na nagtatanong kung saan ako nagpapa-maintenance itong sasakyan ko, dito, check nyo lang to guys. Ayan o. Keller Motors, Complete Automotive Repair and Maintenance. Ito naman yung phone number niya, nakalagay 604-300-3004. So dito lang siya located sa highway lang ng Perdonville. Madali niyo siya makikita kasi nakalagay naman dito yung signage niya, Keller Motors. Yan dito sa side na yan. So dito lang siya sa tabi. Kasi ito iba't ibang establishment to merong Speedtech, merong Boyd Auto Body Glass. So dito ako nagpapa-PMS ng sasakyan ko yearly. Actually hindi nga yearly, hindi na umabot ng 1 year. Kasi nga medyo naging gala tayo. Ngayon pa lang dinala ko na kagad siya. Saktong-sakto magpapasko para gumala-galaman tayo. Hindi ako nangangamba na at least ito lahat napalitan na. Well, dito muna tayo sa sasakyan habang inaantay natin kasi may nauna pa sa akin, tinatapos pa nila. And balikan natin yung mga napag-usapan natin kanina. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman ako against doon sa mga kumukuha ng brand new car dito sa Canada. That is just a piece of advice para doon sa mga pagdating po dito. Kasi kalimitan nga dito, isa na rin ako doon sa na-excite kasi nga sabi ko nga sa inyo, 2 months pa lang, 3 months pa lang ako dito. May mga kasama ako na hindi naman totally brand new. That was 2017, 2018 model yung mga kinuha nila. So mga lease cars. And then sabi nga nila sa akin, pinayuhan nila ako nung iba. Perds, wag ka nang tumulad sa akin. Nakapasok na ako dito sa ganitong financing car na hindi na ako nakawala. Kung gusto mong mabaon, malubog, wag mo na akong tularan. So, parang yung karanasan nila, pinapayo na nila sa akin. Hindi pa ako nakinig nun. Meron pa nga pinagagalitan ako kasi nung nalaman niya na nag-window shopping ako sa mga dealership dito, sinabihan niya ako. Sabi niya sa akin, mas nauna siya sa akin ng 2 years, sabi niya sa akin. Magba-brand new car ka, wag mo nang subukan, masisira ang buhay mo. Ginanon niya ako. Matagal na siya dito. So that time, curious po kasi ako. Sinama nila ako nung mga nauna sa akin dito. Sinama nila ako sa dealership which is dito sa Langley, sa Titanium. So ako naman, di nag-window shopping ako. Inquire lang, magkano yung monthly, magkano yung bi-weekly, mga ganun po ba. So may in-offer sila sa aking mga sasakyan. Can you imagine that? 180 lang bi-weekly. So total of 360 every month. That time, wala pa akong idea dun sa insurance na dapat kong bayaran kung magkano. Which is nalaman ko
na kapag brand new pala yung sasakyan mo, mas malaki yung insurance na babayaran mo. Kasi nga, modelo yung sasakyan mo, compare dito sa kagaya ngayon ha. Ako po, ang sasakyan ko ngayon, ito is Honda Civic 2012. Ang binabayaran ko lang insurance ngayon is 125. Dati nga 106 yung 2009 model na una kong sasakyan, yung Honda Civic din. So yung iba kong kakilala na kumuha ng 2024, 2023, ang binabayaran na lang insurance pumapalo ng 350, may 400 pa. Kung bago ang sasakyan mo, mas malataas ang iyong babayaran na insurance. So that time wala akong idea. Window shopping ako, inquire ako. Talagang kumbaga nasa dulo na ako eh. Parang 95% na mapapakuha na ako ng brand new. Then pinagalitan nga ako ng mga matatagal na, sabi nila, huwag kang tutulad dun sa mga ilang kasamahan natin na temporary workers pa lang. Wala pang application ng PR, naka brand new car na. Tapos kita mo yung nangyayari sa kanila. Pagsahod nila, pambayad na lang halos dun sa sasakyan. Kaya ngayon, kahit na bawal silang mag-part-time, kaliwat kanan talaga di sila mapakali. Nagbebenta ng kung ano-ano, nagpa-part-time. Diskarte nila yun eh. Sabi ko, as long as hindi ako nagbabayad, wala akong pakialam dyan. Kaya lang, sa nakita ko nga po, yung iba, pagod na sa trabaho, tapos alam niyo yung instead na matutulog na ipapahinga na lang, talagang hapit na hapit pa. Sabi ko, magkakaiba naman kami ng personality. Ako, sabi ko nga is health is wealth. Sa nakikita ko yung iba na halos yung hindi na natutulog kasi nga kailangan nila maghapit dahil sa dami ng bayarin nila. Sabi ko ayoko ng ganun. Parang hindi ko na nai-enjoy yung buhay ko na alam mo yung ipapahinga ko na lang. Kailangan ko pang sumideline dahil nga sa dami ko ng bayarin. So wala po akong against sa kanila. Diskarte nila yon. So sabi ko ayoko namang abusuhin yung sarili ko dahil nakuha ko nga yung gusto kong sasakyan or nakuha ko yung gusto kong bagay, hindi na rin ako magpapahinga katulad nila. And then yun na nga, kinokontak na ako lagi nung dealership. Sabi niya, mailalabas mo na itong ganitong sasakyan, ganito, pili ka na. So parang natitempt na akong kunin. Kaya lang, nung napansin ko at naobserbahan ko na, tuwing kailan lang nila nagagamit yung sasakyan. 1 week sila, nasa trabaho, may service yung company. So once a week lang nila nagagamit yung sasakyan. Grocery, pauwi. Yung grocery naman hindi kalayuan, malapit lang din, kayang i-taxi. So may gasolina na ako, may insurance pa ako, instead na isi-save ko na lang. Kasi sabi ko wala pa naman yung family ko dito, bakit unahin ko yan? May mga kilala din ako na wala pa yung family dito, wala pang application ng PR. Tapos hirap na nga sila mag-budget ng pera nila kasi wala pa silang sasakyan. Panay na yung daing, panay na yung utang sa akin, sa mga kasama ko. Bumanat pa ng truck. So hindi maiwasan kahit na wala tayong pakialam, mapapaisip ka kasi hindi maiwasan mapag-usapan ng mga kasamahan na hindi na nga siya magkaiging magbayad nung kanyang mga bayarin. Hindi na nga siya magkaiging mag-budget ng kanyang sahod. Panay paalapit sa atin na nangungutang. Bumanat pa ng malaking bayarin. So parang kahit na wala kang pakialam, mapapaisip ka eh. Kasi alam mo yung kada sahuran, dadaing, baka naman pwede makahiram 200, 300, 400, 500. Nagkasakit yung ganito ko, emergency, kailangan ko ng pera. So parang hindi maiwasan na talagang mapag-usapan yung mga ganong bagay. Although wala tayong pakialam dun. So yun na nga, base sa obserbasyon namin, ang laki ng truck, sabi ko nga, wow, gusto ko din yan, sabi ko sa sarili ko, gusto ko din yan someday. Kaya lang naobserbahan ko, ganun din ang purpose. Once a week grocery, ang laki ng kargahan sa likod, wala namang ikinakarga. Inabot na ng taon, minsan wala pa siyang ikinarga dun sa likod. Tapos alam mo yung ang laki-laki ng space ng sasakyan, hindi nagagamit. So sabi ko, wala akong problema dyan. Gusto niya yan yun yung bagay na ikasasaya niya. Pero tinatanong ko yung sarili ko, kung kukuha ba ako nun, worth it ba? Magagamit ko ba? Samantalang sarili ko lang naman yung ikinakarga ko sa sasakyan. Yung grocery naman, kasya na dito. Gaano ba kadami ako mag-grocery? Tapos nakita ko, sabi ko nga, yung truck niya, laki-laki, wala namang kinakarga, ang mahal ng binabayaran niya. Tapos, paglabas pa lang sa dealership, bagsak na agad yung presyo. 4 years from now, bagsak na rin yung presyo. So, nagdi-depreciate yung value. Kaya napaisip ako, hindi na yun ang unahin ko. Tapos, yun nga, nung tumagal-tagal pa, dumami na yung dealership na may message sa akin. Meron pang mga, may lalabas na daw akong truck, may Tesla. So kahit na kaliwat kanan yung mga offer, hindi ko talaga siya ginagrab. Kasi nga sabi ko, darating yung time. This is not the right time. Kasi ang gusto ko po,
pag kumuha ko ng isang gamit, sulit na sulit. Kung kukuha ko ng truck, I'll just make sure na may kakarga ko dyan. It's either maghakot ako ng mga gustong maglipat na kababayan natin na naghahanap ng mare-rent na truck para maipaglipat sila. So to make the story short, may papasok na income. Ayoko nung baporma lang ako sa social media, nakatrack ako, pero wala naman ako kinakarga. May mga ilan tayong kaibigan na after ma-PR, kumuha ng truck. Nakikita ko naman sa kanila talagang sulit na sulit yung truck kasi nandito na yung family nila. Malimit silang nagka-camping, nagro-road trip. Tapos ang karga nung kanilang mga nasa likod, nadyan yung mga pang-picnic nila, nadyan yung may bisikleta ng mga anak nila. So sabi ko, yun, naintindihan ko yun. Talagang gamit na gamit. Ang hindi ko talaga maintindihan ay yung iba na wala pang application ng PR, tapos kumuha na kagad ng malalaking sasakyan, never namang nakargahan. Wala akong against doon. Ang sa akin, hindi ko siya gagayahin kasi hindi ko siya kailangan. Kaya doon kay Kabayan na i-mention pa yung pangalan ko doon sa mag-asawang vlogger na kukuha ng brand new car, hindi pa PR. Sabi ko nga po sa inyo, labas tayo dyan dahil unang-una buhay nila yan. Pangalawa, kita nyo naman doon sa mag-asawa, halatang may kaya sa buhay. Di po ba? Ang alam ko, nag-student pa nga yun. So kapag nag-student ka dito, that means mapera ka. Ako po, hindi po ako nag-student, wala po talaga akong pera, meaning ko sa inyo. Dumating po ako talaga dito, walang-wala talagang, alam niyo naman kung napanood niyo yung mga previous vlog ko, talagang mulat-mula, wala po talaga ako. Kaya kung kahit masabihin may offer diyan na mga sasakyan, kaya hindi ko kinukuha. Kasi ayoko ng ganong klase ng obligation na hindi ko naman nasusulit gamitin. Siguro kung nandito na yung family natin, para kahit papano, ito, bigay ko na lang to doon sa anak ko kasi nagdadrive na yung anak ko. Hindi ko sinasara na kumuha ko ng brand new, pero hanggat maaari, ang gusto ko sanang unahin dito ay bahay. Gusto ko pong mag-ipon ng pan-down payment ng bahay dahil yung bahay talaga dito is nag-a-appreciate ang value. Talagang yung mga nakausap ko dito na yung iba inuna ang sasakyan, nahirapan silang kumuha ng bahay. Yung iba naman na ang ginawa, kinuha muna ang bahay na tumataas yung value, akalain nyo na ibenta nila yung bahay minsan ay doble, triple, and yun, saka nila isinunod yung sasakyan nung medyo stable na po sila. Well, isingit ko lang din bago matapos tong video to yung mga subscriber natin na nagpapa-shoutout. Shoutout kay Paul Joseph 3081, shoutout kapatid Ferds, road to 100k. Kay Mike Zone 1, tama yan idol, wag mo na subukan, masisira ang buhay ng mga sugarol, lalo na lubog sa utang. Shout out naman idol sa next video mo. Kay Romel TV 2605, shout out Sir Perds from Ottawa, TFW, God bless. Kay Pepe Figueroa, musta ka na? Dito ako sa Hagonoy, Bulacan, Philippines. Shout out. Kay Nestor De La Rosa, shout out Kabayan, watching from Saudi Arabia. Kay Motorogi 318, paano po mag-apply as farm laborer? Shout out here from Baguio City. Kay Jessa De Gea Jr., shout out naman Sir Perds from Masbate. Kay Marvin De Castro 394, shout out Sir, Lucena din po kami. Kay Jonel Bernardino, kaya gusto kitang pinapanood Kuya Perds kasi pare tayo ng katwiran sa buhay. Shout out Kuya Perds, dito din ako sa Vancouver. Kay Rod Martin Bres, kaka-inspire boss, malapit ko na yatang matapos lahat ng video mo. Pag Bilao, Quezon lang kami. Shout out Martinez family at Timbresa, mga pinsan ko dyan sa Canada, tiyuhin at tiya. Shout out kay Bambim 6146, pa-shout out sir sa next vlog mo, Kabayan from Quebec. Kay Jos Joren, shout out po idol. Kay Pinoy Mechanic, shout out boss, watching from Alberta, Calgary. So napakarami pa po nito, tapusin ko na lang muna. So hanggang dito na lang guys, at tapos na yata yung sinusundan natin na nagpapagawa at tayo naman yung sunod na gagawin na sasakyan. Nga pala, nagamit ko na yung ating Ray-Ban Meta, sulit talaga siya. Napakaganda ng audio niya dito, at saka one touch is play and pause, and then double touch is next song. Then volume up yung forward, volume down yung slide na backward. And then nagta-transition siya kapag maliwanag. Napakaganda guys, try nyo. Kung doon sa mga mahilig mag-sounds na wala na nakasaksak sa tenga kasi nagsusugat yung tenga ko. Lagi ako naka-headset kapag naka-duty, nagsa-sound trip tayo. Minsan nakikipag-usap sa mga subscriber. Parang nakita ko meron din yata nito si Brandon Boy. Shoutout kay Brandon Boy at saka kay kay Inags. Nakita ko si Idol Inags, meron din ganito eh. Nga pala, maraming salamat nga po pala kay Nanay Christy. Na shoutout tayo nung minsan na panood ko yung kanyang video sa Christopher Minute. Ito nga pala lalagay ko sa screen.
Kanina may napanood ako, yung Fords TV, tutukan niyo po siya. Isa pong vlogger siya na nasa Vancouver. Siya po, ang trabaho po niya, nagpapagatas ng mga baka. Alam mo, maiyak-iyak siya nung ikinukwento niya ang Hello Love Again. Sabi niya, yung hindi ko babanggitin yung term pero talaga palang may ganun sa pelikula, yung sinabi daw ni Alden kay chuchu yan, Joy, chuchu yan. Yung dumi, sabi niya, masyado po akong sinaksak sa puso nung mapanood ko. Kayo pong mga kasamahan kong OFW, panoorin po natin yung Hello Love Again. Alam mo, para sila mga PRO, ganyan din si Mark, di ba? Napakatindi. Sinasaksak daw ang kanilang puso. Dahil sabi ni Purge TV, siguro po talagang pinanonood ng mga scriptwriters itong buhay namin dito sa Canada. Totoo po ang mga laman ng istorya. Kapag nagpunta ka rito talaga, harapin mo ang buhay na malayo sa buhay mo sa Pilipinas. Lulunukin mo ang pride mo. Diba? Yes, yung mga hindi mo nagagawa dito, doon magagawa mo. Nanay Christy, maraming salamat sa pag-mention sa akin sa iyong programa at nakakataba naman ng puso kahit papano na panood mo pala yung mga videos ko dito sa Canada. Sa mga kababayan natin na nangangarap mag-Canada, wag po kayo mawala ng pag-asa dahil yung mga nangyayari ngayon ay hindi po yan permanente. Sana nga ay talagang sa mga susunod na panahon medyo lumuwag-luwag na ulit dahil talagang ngayon ay nagkakahigpitan, especially do sa mga low skilled. Pahirapan na hong maka-apply ngayon. Kalimitan ang ina-accept is yung mga high skilled. Yung mga low wage kasi po ay talagang nilimitahan na yung pag-accept ng mga worker. Kaya kung mapapansin nyo, doon sa kalimitan dati na ang bilis makapunta dito sa Canada, ngayon po talaga ay parang bumagal, kumonti na lang yung nakakapasok sa Canada na mga low wage or low skilled. Yung mga sahod po ba 16, 17, 18 before, napakadaling kumuha niyan at ang daling makapasok dito ng mga ganyang workers. Ngayon po is pahirapan na dahil nga doon sa 6% unemployment rate pababa, yun lang po yung mga province na uma-accept ng low wage. So hanggang dito na lang guys, don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada ay kahit papano may idea po kayo. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.